Magandang umaga mga katalpakan, welcome back at maraming salamat sa panonood ng aking mga videos. Ito ang inyong katalpakan, Rino Saplad Espinosa ng Conqueror's Backyard. Bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking mga viewers and followers sa aking Facebook page sa Conqueror's Backyard at sa aking YouTube channel na Espinosa GF. And shoutout nga pala kay Engineer Danilo Farnasio ng Pusorobio, Pangasinan, kay Bro Godfrey Wera at kay Boss Domingo Rojales, pati na rin kay Boss Dan Montilla Ubhaan ng Hantik Antiki. And shout out nga pala sa bata na yan na pinapaliguan yung mga manok ko ngayon. Well mga katalpakan, madami akong napapanood sa Facebook galing sa mga katulad kong small time backyard breeder na pag nagpo-post ng mga manok, laging sinasabi ang pure sweeter, pure kilso, or kung ano-ano pang mga pure. Pero mga katalpakan, para sa akin, hindi naman ako naniniwala ng pure bloodline ng mga manok pagdating sa mga manok panabong. Siguro pag broiler yan, or yung mga labuyo na talagang nahuhuli sa bundok, maniwala ako siguro na pure yung mga manok na yon. Pero itong mga manok panabong, praktikal lang tayo mga katalpakan. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga taong nagpapasikat ng mga pangalan ng mga linyada ng mga manok na simula pa noong mga unang panahon. Kasi nakailang salin na yan, pabago-bago na yan, paiba't ibang pamilya na ng manok yan. Hindi porkit manok natin galing sa kay breeder number 1 at kay breeder number 2, magkaibang lugar sila, magkalayo, Luzon at Mindanao. Pareho may sabihin nila na sweater, pareho sweater. Saan ba nanggaling yung mga sweater na yan? At sinasabi nilang pure, sabihin natin na galing kay Sweater McGuinness hanggang sa nakarating kay Carol Nismith. Pero ang tanong dyan, kung ilang bloodline na ang nahalo dyan. Kaya yung mga pure na yan mga katalpakan, ito wag lang kayong magalit sa akin dahil ito opinion ko. Pero kung kayo, sa inyo yan, nasa sa inyo din yan kung maniwala kayo kung sweater or kung ano bang mga bloodline ang meron dyan sa inyo. Kasi karamihan ngayon, lalong-lalo na sa mga katulad natin na mga small time backyard breeder. Ako mga katalpakan, small time backyard breeder lang. Pero hindi ako nagkiklaim ng mga manok ko na pure. Wala akong sinasabi na yung manok ko pure sweater, pure kilso, or ano ba yan. Ako minsan, pag may makarating sa akin ng mga manok na, halimbawa, nagustuhan ko at sinabing ganon, yun ay kilso, or kung ano pa man, pag may magtanong sa akin, yun din ang sasabihin ko. Pero actually, sa loob ng puso ko at isipan, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Ang sa akin, mga katalpakan, praktikal lang. Kung anong mga manok ang nananalo, yun ang aalagaan ko. Yung mga pangalan ng mga bloodline na yan, mga katalpakan, hindi naman yan nagbibigay ng panalo sa atin. Yung mismong manok or pamilya ng mga manok na inaalagaan natin, yun ang nagbibigay panalo. Yun ang dapat nating pagbabasihan sa pag-aalaga ng mga manok panabong. Yan mga katalpakan, ito katulad yan. Hindi naman kagandahan yung mga manok na yan, pero yan, inalagaan ko dahil lamang sa panalo ang bawat pamilya ng mga manok na ito. Yun mga katalpakan, yung alimbuyugin na sunod nitong talisayin, sunod nitong sinibalang. 2 times winner. Mula pa sa tatay, yung tatay nandoon sa unahan. 2 times winner din. Ayan mga katalpakan, ipakita ko. Ako hindi na yung pangalan ng mga bloodline ang pinagbabasihan ko. Ito, walang sugat sa pangalawang laban. Ayan. Ito yung tatay mga katalpakan. Ayan. Siguro nasa 4 years old na ito ngayon. Ang tatay nito, sabi sa amin, Dan Gray. Malamang Dan Gray yun. White leg na medyo dark red na white leg. At yung nanay nito, napahiram lang sa amin, na nag-produce din ng mga winner, yun ay galing daw kay Sir Bibot Oy na mga Milsims Black. So, ito, pagka itong mga anak, yun lang ang sinasabi ko na
ganun lang din ang sinasabi ko. Pero actually mga katalpakan, ang lahi ng mga manok na ito, yung mga inaalagaan ko, yun lang din ang binibreed ko. Yung mga nagbibigay sa akin ng panalo. So yan, may ilang anak na ang nanalo dyan. Tag 2 times winner. Ito, 2 times winner na itong nabanggit ko kanina. Pati mga kapatid yan. May 3 kapatid pa yan na puro winner na rin. May tagdadalawa at may isa. So, sa akin mga katalpakan, ako wala na akong pakialam kung anong bloodline yan nila, kung ano ang pagkakilala natin sa kanila. Basta, ang sa akin, alam ko na itong pamilya ng mga manok na ito ay nagbigay sa akin ng panalo. Hindi na mahalaga mga katalpakan kung ano pang... Siguro, tayong nagbe-breed sa mga manok natin, alam natin ha, kung anong mga linyada ang mga manok na nagpapanalo sa atin. Hindi yung mga pangalan ng linyada. So, katulad yan mga katalpakan, may iilan dyan. Magkapariha lang ang kulay ng manok, pariha na ang pangalan ng bloodline. Hindi, para sa akin, ang masasabi ko para sa mga katulad kong small-time backyard breeder, maging practical tayo. Kung naalala nyo at kung nakilala nyo si Richard Bates, yun, laging sinasabi noon na ang mga manok, ang mga pangalan ng mga bloodline ng manok, pinasikat ng mga Amerikano dahil ang mga Pilipino naniniwala kaagad sa kung ano yung mga sinasabi sa kanila. At kay Idol Sir Kati Katigbak na idol ko yan dahil sa kanya manok lang. Manok o wala na yung pangalan ng mga manok sa kanya. Ang sa kanya, kung ano yung mga nananalo, yun ang pinaparami niya. Meron nga siyang 4 times winner yata yun na mag-ama. Yung tatay, yung anak, naging 4 times winner din at yung iba, multiple winner pero hindi yata naka 4 times winner. Yun ang pinaparami niya. Sabi niya, wala na siyang pakialam kung ano yung mga pangalan ng mga bloodline ng mga manok niya. Ang sa kanya, basta manok lang. Kasi naniniwala siya na ang pure, hindi maano yung linyada ng manok, yung sinasabing pure line, pure, wala sa kanya. Kasi pag bumili siya ng mga manok, lagi niyang tinatanong kung nagpapanalo ba at kung winner na ba yung mga linyada ng mga manok niya. Na mapagkukunan pala ni Sir Kati Katigbak. Yun, idol na idol ko kasi practical yung pamamaraan niya sa pag-aalaga ng mga manok panabong. Hindi katulad sa iba na basta maganda, ito magandang manok, maganda itsura, maganda yung tayo, yun na kaagad ang basihan. So, sa ating mga katalpakan, ang pure, kahit ilang, mga katalpakan, ang meaning ng pure walang halo. Pero samantala, simula pa ng kilso, yan, laging sinasabi yan sa mga videos. Marami akong napapanood, hindi ko na lang babanggitin. Laging sinasabi na ang kilso galing sa iba't ibang linyada. Sumula pa doon sa umpisa, chapsoy na, ilang taon na ang nakalipas. Ilang taon na ang nagdaan. Ganun pa rin. Criss-cross sa iba't ibang linyada. So meaning, chapsoy pa rin. Walang pure mga katalpakan. Kahit yung sweater na yan, galing kay Sweater McGuinness. Yung sinasabing Boston na naiwan doon sa port ng Boston, hindi nga alam kung anong linyada ang nagsimula. Pinangalanan lang ng Boston dahil nandoon sa port ng Boston. So, mga katalpakan, yun lang ang masasabi ko sa mga katulad kong mga small-time backyard breeder, na maging practical tayo. Ako, sa personal ko ginagawa mga katalpakan, proud ako. Kasi kahit ganito mga manok ko, hindi kagandahan. Pero itong bakasyon ko na to, uulitin ko na naman sa video na ito. Naglaban ako, 27 wins, 12 losses, or 14 losses yata yun. 14 losses nga. At isang draw. So, mga katalpakan, yun. Kung makikita natin na
Ano ba? Lamang naman ako sa panalo, kahit ganito lang mga manok ko. Oh. Yun lang mga katalpakan. We have to be practical para sa mga laban natin. Hindi na kailangan yung mga galing sa mga kilalang breeder dahil Boston, dahil Sweater, dahil Kilso, at kung ano-ano pa. Kasi hindi yun ang magbibigay ng panalo sa atin, kundi ang pag-intindi natin sa mga manok natin at pag-intindi natin sa pagpapalahi ng mga manok natin. So yun lang mga katalpakan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. More wins sa inyong mga laban.